Ni hindi ko nakita ang kanyang galaw, sabi ng isa sa mga nanunood, habang lahat ay puno ng galit. Ang galing niya. Tumayo si Ross na hindi makapagsalita. Isang lalaki na nakasuot ng dilaw na kamiseta ang tumayo ng sabik. Ha, nakakagulat, ang sabi ng lalaki na nakasuot ng asul na kamiseta, na humanga at sumigaw, ang suntok na yun ay parang kidlat. Hindi nila napansin na si Ross ay nakatayo lang, tila napatigil sa lugar niya. Ang lalaki sa dilaw na kamiseta ay lumingon sa kanya at nagsabi, "Oo, pero parang hindi maganda ang lagay mo, hindi ba?" Nagbiro ito, ang halimaw na binayaran mo ng napakamahal, namatay na lamang sa loob ng ilang araw, at ni hindi mo pa ito naipakita sa emperador. At bakit mo yan iniisip? Tanong ni Ross, nang umiti pero halatang pilit ito. Tumingin siya sa grandstand at itinuro ang mga tao. Tignan mo, ang mga mamamayan ng Roma ay tuwang-tuwa. Ayos lang ako. Tumawa siya ng malakas. Ngumiti rin ang lalaki. Napakabait mo naman. Kung ako yun, magagalit na ako. Pilit nilang pinipigilan ang kanilang pagtawa. Nakita ito ni Ross at biglang tumayo ng malakas, ngunit ang isa sa mga lalaki ay hindi na napigilan at tumawa ng malakas. Hindi mo ba papanuurin ang natitira? Marami pang laban, sabi ng lalaki. Baka naparami ang inom ko, medyo nahihilo na ako. Uuwi na muna ako, sabi ni Ross, at agad itong umalis, galit na galit. Namumula ang kanyang mga mata sa galit at nagmumura. Dapat may iba pang pumatay sa halimaw na yun sa harap ng lahat, hindi lang isang hamak na alipin. Habang papalubog ang araw, dumagundong ang kanyang kamao sa lamesa, na sumabog ang ginintoang tasa sa galit. Peste, sinira ng aliping yun ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit habang sumigaw, "Ano pa ang hinihintay niyo dyan? Dalhan niyo ako ng alak, bilasan niyo." Dumating ang isang taga-silbi na nanginginig sa takot. "Master, narito na po ang alak. Pasensya na po sa paghihintay." Galit na sinabi ni Ross, "Ay lapag niyo at umalis na kayo." Ang isa sa mga taga-silbi ay nagyukod ng magalang, "Opo, Master," ngunit ang isa pa ay napatigil sa takot at saka lamang nakapagyuko. Tiningnan siya ni Ross at sinabi, "Ikaw, halika rito." Nanginginig na sumagot ang dalaga, "Opo." Nanlaki ang mga mata ni Ross at sinabi, "Tama ang pakikitungo sa akin." Nanginginig ang dalaga at walang masabi kundi, "Pasensya na po," ngunit hindi madaling patawarin si Ross. Hindi sapat ang paghingi ng pasensya, sabi niya. Kinuha niya ang latigo at itinaas ito, "Kung talagang alam mo ang iyong kasalanan, dapat gamitin mo ang iyong katawan para magbayad." Bago niya magawa ang pagpalo, isang tinig ang narinig na nagpahinto sa kanya, "Ama." Lumingon si Ross at nakita ang isang magandang babaeng blonde na nakatayo, nakataas ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. "Kay Tina." Tumigil si Ross at lumabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. "Wala, hindi ako ganoong klaseng tao," sabi ni Ross habang pilit nang umiti. Tinawag ni Kay Tina ang mga taga-silbi, "Sige na, mga kapatid, umalis na kayo." Agad-agad na nagmamadaling sumunod ang mga taga-silbi, "Opo, Master." Pagkatapos, muling nagsalita si Kay Tina, "Ama, 17 na ako ngayon." Bumuhos pa ang pawis sa mukha ni Ross. "Oh, tama," sagot ni Ross, kahit halata ang kalituhan sa kanyang mukha. Si Kay Tina, puno ng diskontento, ay muling nagsalita, "Malaki na ako." Inilagay ni Ross ang kamay sa kanyang balikat at sinabing, "Oo, malaki ka na." Tumingin si Kay Tina ng direkta at tinanong, "Kailan mo ako dadalhin doon?" Nagulat si Ross, "Ha?" Nagalit si Kay Tina sa kanyang reaksyon, "Huwag kang magpanggap na hindi mo alam, sa arena." Galit na galit si Kay Tina habang si Ross ay pilit nagpapaliwanag, "Kona, kung ang isang batang babae tulad mo ay manunood ng mga laban ng mga gladiator, pagtatawanan ka ng ibang mga pamilya. Ang mga babae ay dapat." Ngunit agad siyang pinutol ni Kay Tina, "Wala akong pakialam. Gusto kong manood ng mga laban." Biglang may tumawag kay Kay Tina, "Kay Tina." Lumapit ang isang babae, "Gumagawa ka na naman ng gulo. Kailan ka ba magiging responsable?" Napasimangot si Kay Tina, pero sinabi ni Ama. Ngunit hindi siya pinakinggan, "Hindi ko kailangan ng paliwanag. Bumalik ka na sa iyong silid ngayon." Sa galit ng kanyang ina, napalabi si Kay Tina at sinubukang makiusap, "Pero, ina." Ngunit kahit anong gawin niya, nanatili ang katigasan ng ina, "Umalis ka na." Walang magawa, si Kay Tina ay naglakad palayo, "Opo, ina." Nang makita siyang malungkot na naglalakad, sabi ng ina ni Kay Tina, "Napakabigat ng isyong ito." Kumilos siya na parang isang 10 taong gulang. Pagkatapos, nag-cross arms siya at tiningnan si Ross,
Kasalanan mo ito dahil palagi mo siyang sinisira. Nagpanggap na walang narinig si Ross at tumingin sa ibang direksyon. Nakita ng asawa ni Ross ang alak at pagkain sa mesa, at inireklamo, umiinom ka na naman. Nakayuko si Ross, hindi maganda ang pakiramdam ko kaya't uminom lang ako ng kaunti. Ngunit halata ang kanyang asawa, hindi kaunti lang yun. Ramdam ni Ross ang kalungkutan at isinara ang mga mata, kung nandito ka lang para pag-alitan ako, umalis ka na. Ngunit ngumiti ang kanyang asawa, hindi ako nandito para pag-alitan ka. Nandito ako para makipagdiwang. Nabigla si Ross, kaya't umupo ang asawa sa tabi niya. Ano ba ang orihinal mong layunin? Hindi ba ang ipakita sa emperador ang halimaw? Tila obvious ang tanong, kaya't sumagot si Ross, oo, ano pa? Ngunit sinabi ng kanyang asawa, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ipinaliwanag niya ng dahan-dahan, ito ay para makuha ang atensyon ng emperador, na adik sa mga laban. Pero ngayong may isang bagong tao na dumating at pinatay ang halimaw agad-agad, hindi ba? Ngumiti ang asawa ni Ross nang may tusong ekspresyon, hindi siya nawala ng halimaw. Nakuha niya ang isang halimaw na pumapatay ng mga halimaw. Inulit ni Ross, isang halimaw na pumapatay ng mga halimaw. Sabay ngiti ni Ross na parang isang demonyo. Tama ka, napakatalino mo talaga. Habang nag-uusap pa sila, biglang may tinig na narinig, may tao ba dyan? Isang lalaki ang lumapit, Ginoo, tinatawag niyo po ba kami? Nang dumating na ang tao, binigyan siya ni Ross ng mga utos, bisitahin ko ang kampo ng mga gladiator bukas ng umaga. Siguraduhin mong handa ang lahat. Sumagot ang lalaki ng magalang, naiintindihan po, Ginoo. Kinagabihan sa kampo, si Speos ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari noong umaga. Hindi ko makapaniwala na nagawa mo yun, sabik niyang isinalaysay ang eksena. Tumalon ka ng ganoon kataas. Nangyari yun sa isang kisap mata. Sabay wild na pagkumpas ng kanyang kamay at paa, sabay tanong, saan mo natutunan yun? Nanatiling tahimik at nag-iisip si Narcissus nang biglang napansin ng isang anino, si Eidos, na naglalakad papalapit. Nagulat si Speos dahil sa tingin ni Eidos, ang mga mata nito ay parang handang pumatay. Tayo'y mag-usap sa labas, sabi ni Eidos. Paglabas nila, isang masakit na ungol ang umuugong. Isang malakas na suntok ang inabot ni Speos sa tiyan, dahilan upang hindi na siya makapigil ng ag. Dahil sa matinding sakit, napahawak siya sa kanyang tiyan at bumagsak sa lupa. Tumingin siya kay Eidos at nagtanong, kamusta ang pakiramdam? Pero tila hindi pa ito nasiyahan, kaya't sinipa siya ng matindi. Bakit hindi mo pinapantayan ang mga suntok? Ang lakas mo, pang-uuyam ni Eidos. Hit me like the way you hit that beast, pahayag niya, habang si Speos ay nakahiga na lang, pinipigilan ang sakit. Hindi mo lang ako kayang kalabanin, anong nangyari sa'yo? Lahat dito ay may kanya-kanyang nakaraan, dagdag ni Eidos. Ngunit puno ng galit ang mukha ni Eidos, at sinabi niyang, kung nakipaglaban ka mula sa simula, walang mamatay ngayon. Hindi ko alam kung bakit nagbago ang isip mo, pero lahat ng mga namatay, kasalanan mo yan. Tumingin si Speos sa kanya, nakahiga pa rin sa lupa, at hindi kumilos. Selfish bastard, sigaw ni Eidos. Tinalikuran na niya si Speos, iniwan siya sa kanyang sinapit. Ngayon, si Narcissus ay nanatiling nakahiga, nakadilat ang mga mata. Ag, ungol niya, rolling over sa kanyang likod, nakabuka ang mga braso at binti. Tumingala siya sa madilim na kalangitan, maliwanag ang buwan. Napakasarili, bulong niya. Pagkatapos, naisip niya ang mga nakaraan. Sa gitna ng gabi, isang malaking hukbo ang sumalakay na parang bagyo. Huwag umatras. Hadlangan sila, sigaw ng isang lalaking may dalang espada. Dapat hindi sila makalapit sa tarangkahan ng kastilyo. Biglang lumitaw si Narcissus, may hawak na malaking sibat. Tumalon siya at isang malakas na hampas ang tumama sa kaaway. Nagtataka ang iba nang makita ang dalawa nilang kasama na agad na napatay. Nap-frozen sila sa pagkabigla. Puno ng galit ang mga mata ni Narcissus habang tinititigan sila. Tumalon siya muli, gamit ang kanyang paa para magkaroon ng momentum, at sa isang hampas ay napatay ang apat na kaaway. Ang mga mata niya ay namumula na para bang galing sa impyerno. Sa bawat taas ng kanyang armas, unti-unting bumabagsak ang mga kalaban. Natatakot ang mga kaaway, siyang halimaw. Tumakbo kayo, ngunit sa sandaling yun, tuluyan na niyang nawala ang kanyang katinoan. Bigla, ang kanyang armas ay naharang ng isa pang tao, ang general. Nakakagulat na hadlangan ng kanyang atake, nagtanong siya sa general, bakit mo ginagawa ito? Sagot ng general, ayaw ko rin,
pero ito na ang tanging paraan para pigilan ka. Nakakainis. Bakit kailangang ikaw pa, isang kagalang-galang na tao, General Euro, nagalit na sigaw ni Narcissus? Sagot ng General para sa mga tao. Nagtataka si Narcissus at nakatingin sa General. At ipinaliwanag, ang mga puwersa ni Gory ay walang laban-laban sa Hukbuni Beach upang iligtas ang libo-libo o kahit na 10,000 mga buhay. Wala tayong ibang pagpipilian kundi sumunod sa kanila at sumama sa kanilang puwersa. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng katahimikan, ngunit ang mga mata niya ay malinaw na nagpapakita ng pagkadismaya. Nakita ang kanyang pananahimik, nagsimula siyang mangumbinsi sa kanya, hindi pa huli ang lahat, tawagin ang iyong mga tropa at sumunod sa akin. Nangangako ako na poprotektahan kita at ang iyong mga tao. Bumagsak ang kanyang sibat sa lupa, at agad niyang inihugot ang kanyang espada at resolutong sumagot, tumanggi ako. Hindi siya sumuko at patuloy na nagmakaawa, mag-isip ka ng mabuti. Ginagawa mo ba ito para sa bansa at sa mga tao nito, o para lamang sa isang tao? Ngunit nanatili siyang matatag, matagal ko nang pinag-isipan ito, ngayon ay panahon na upang makipaglaban. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng dilim sa kanyang mga mata. Talaga namang makasarili ka, walang alinlangan, nag-umpisa na ang kanilang huling laban at sila ay umakyat sa langit. Ang liwanag ng buwan noon ay kasing nagniningning ng sa ngayon. Ang mga alaala mula sa panahong iyon ay bumalik, na nagdulot ng pagkagulat sa kanyang mukha. Sa isang iglap, si Narcissus ay nahulog ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Kinabukasan, nang magbukas ang pintuan ng kampo, isang karwahe ang pumasok at nahinto. Itigil ang karwahe, sigaw ng driver. Ito ay si Kapitan Rides ng Royal Guard. Nang pumasok ang karwahe, yumuko ang dalawang gwardya at nagsabi, patawad, Ginoo. Isang paa ang lumabas bago pumasok. Inutusan niya ang driver, babalik ako bago magtanghali, siguraduhin nasa oras ka. Yumuko ang driver at sumagot, naiintindihan, Ginoo. Pagpasok niya, nagbatian ang mga tao. Maligayang pagdating, Kapitan ng Royal Guard. Yumuko ang isang lalaki kasama ang dalawang sundalo bilang paggalang sa kanya. Nakaset up ang mesa ng mga masasarap na putahe. Ito ang mga pinakamahusay na delicacy sa training camp. Sana magustuhan mo, sabi ng isang lalaki. Umupo si Rides sa mesa, tinikman ang pagkain at pumuri, well then, not too bad. Sumagot ang lalaki sa kanyang tabi, salamat, Ginoo. Tinanong niya, ano ang dahilan ng iyong pagbisita sa payak na lugar na ito, Ginoo? Ngumiti siya, kinuha ang baso ng tubig, at sumagot, wala, nais ko sanang purihin ka sa espesyal na kaganapan kahapon. Ngunit habang siya ay nakangiti, nagbago ang kanyang mukha at nagkaroon ng isang nakakatakot na ekspresyon, mayroon pang isa na nais kong makausap ng pribado. Nagbago ang eksena sa labas, kung saan dalawang tao ang nag-uusap. Miss, nandito na tayo. Tanong niya, walang nanunood, di ba? Sumagot ang tao ng may kumpiyansa, wala, ginang. Ang stables na ito ay nakalaan para sa mga bisita, kaya ako na lamang ang nandito. Nang masabi yun, si Kona ay humagulgol at nagreklamo, phew. Akala ko ay mamamatay ako sa pagkakaipit. Biglang huminto ang isang lalaki sa kanya. Miss, pakisuyo, maghintay. Nagtataka siya, pinagsabihan siya ng lalaki na, mag-isip ka ng mabuti. Mukhang nag-aalala ang mukha nito habang nagtatanong, maaari mo bang itigil? Pero siya ay nagalit at tumutol. Ano ang sinasabi mo? Nandito na tayo. Nagsimula nang magmakaawa ang lalaki, kung malaman ito ng kapitan, papatayin niya ako. Ngunit panyanatag siya ng babae, huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. Ngayon, itigil mo ang pagsasalita at ibigay mo sa akin yun. Nang makita na hindi siya makapag-persuade, sumunod ang lalaki. Phew, narito na, sa pagkatanggap niya ng kapa, labis ang kasiyahan niya. Oh, perpekto, salamat. Tumingin siya sa kanya, kita tayo mamaya. Bago siya lumayo, narinig ng lalaki ang sigaw, Miss, kailangan mong bumalik bago magtanghali. Humingi siya ng tulong, pakiusap, ngunit hindi siya pinansin ng babae at masayang tumakbo palayo. Ang mukha ng lalaki ay puno ng pagkabahala. Sa loob ng silid, tahimik sina Reyes at ang lalaki, tila naghihintay ng isang bagay. Biglang kumatok ang pinto, pumasok, sabi ng lalaki. Nang makita ang pumasok na tao, hindi niya mapigil ang sumigaw, wow. Si Narcissus ay nakagapos sa mga kamay habang dinala siya sa silid. Yumuko ang lalaki sa tabi niya, dinala ko siya, Ginoo. Tumayo siya at lumapit kay Narcissus. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling malamig at walang pakialam,
Kahit na siya ay lumilibot-likot, pinapahalagahan siya, tila isang estatwa. Tinanong ng lalaki, Ginoo, ano ang palagay mo sa kanya? Masusing tiningnan niya si Narcissus, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baba, at nag-isip. Ang mga mata niya ay walang kibo. Baka hindi matino ang lalaking ito. Sumagot ang lalaki, mahirap siyang utusan, pero tila maayos ang kanyang kalagayang mental. Tahimik na nakikinig si Narcissus sa pag-uusap, walang ekspresyon sa kanyang mukha kahit na tungkol sa kanya ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos, tumingin siya kay Rheus at umutos, hayaan siyang makipaglaban sa ilang ikalawang antas na mga gladiator. Kung siya ay magtagumpay, itaguyod siya sa unang antas. Uunawain, tanging nasabi ng lalaki bilang pagsunod. Habang nananatiling tahimik si Narcissus, nagtanong ang lalaki, Hoy, hindi mo ba nakikita na binibigyan ka niya ng pagkakataon? Tinapak niya ang mukha ni Narcissus, bamuka at magpasalamat ng mabilis. Kung hindi ka magsasalita, iisipin ng mga tao na isa kang estatwa. Sa kabila ng mga pang-uudyok sa kanya, nanatili siyang hindi kumikilos na nagbigay ng pagkabigla sa lalaki. Bigla siyang sinipa, paano mo nagawa ito sa akin? Tumugon si Ross, ayos lang, ngunit tila pinapaalalahanan ng lalaki. Hindi ko maaring masaktan ang mahalagang katawan na yon. Ngumiti siya at umutos, hindi ko kailangan ng mga baw, kaya talagaan mo siya ng mabuti. Ang tanging nasabi ng lalaki ay, yes, Ginoo. Malaki ang mga lalaking ito, naisip ni Sina habang nagkukubli sa likod ng malaking bato at sumusulyap sa paligid. Bagaman nagbihis na siya ng ibang damit, hindi may kakaila ang kanyang kagandahan. Ayos lang, mukhang katulong na nagtatrabaho dito, sabi niya sa sarili. Tara, magpahinga at maglakad-lakad. Kumembot siya at nag-awit ng masaya. Ngunit bigla, may narinig siyang mga sigaw mula sa direksyong yun. Tila ang mga kalalakihan ay masigasig na nag-eehersisyo. Napatingin siya sa mga gladiator. Isang lalaking kalbo ang nagngangalit habang ginagamit ang kanyang kalasag upang harapin ang isang atake, bago niya ito pinigilan gamit ang kanyang espada. Hindi lamang sila ang nag-eehersisyo, kundi iba pang mga lalaki ay matinding nagtatalo. TCH, napabuntong hininga siya, nahihiya at nakangiti, ang galing nila. Habang siya ay abala sa pagmamasid, may dalawang sundalo ang lumapit. Hey, ikaw, sigaw ng isa. Tumalikod si Sina, ngunit naisip niya na nasa nakatagong anyo siya at hindi siya pwedeng kumilos ng ganoon, kaya't mabilis siyang tumayo ng tuwid. Oo, yes sir, sabi niya. Galit na sinita ng sundalo, HM, ang babaeng ito ay nagwika ng iyam, hindi ba? Napansin ng isa pang sundalo ang kanyang hitsura at nagtanong, sino ka? Hindi kita nakita dati. Nagdahan-dahan siya at nagtanong, ako ang bagong katulong, sir. Ngunit tila hindi siya pinaniwalaan ng lalaki at nilapitan siya. Ano ang iyong tungkulin at lugar? Nag-sweat siya sa labis na kaba at nag-stammer, yun, ang dining hall. Bigla siyang nakaisip, oo. Ang sabi nila ilang araw na ang nakakaraan na may mga bagong katulong sa dining hall. Tumalikod ang lalaki at tinanong ang isang bearded soldier, sa tingin mo, totoo ba ito? Sabi ni Costina, oo, tama. Ang dining hall, nakalimutan ko lang ang lugar na yun. Nagtawanan ang mga sundalo, kaya pala naglalakad ka dahil hindi mo alam kung nasaan ang dining hall. Normal lang yan, malaki ang lugar na ito. Tumango siya nang may pagkagulo sa kanyang isip, oo, talagang malaki. Ngunit sa kanyang isipan, kung naiintindihan niyo, bakit hindi niyo na lang ako iwan? Ngunit hindi pumayag ang lalaki at nag-alok, ihahatid ka namin sa dining hall. Na-hypnotized siya at mabilis na tumanggi.